Hi guys! Welcome back to my channel. This is Jenny Lindy. For this vlog, pag-uusapan natin dito yung kung paano kami kumuha ng Chinese visa. So, kung plano nyo magpunta ng China, well, you'll need a visa first. So, yun ang ginawa namin dun sa China. Pero bago tayo pumunta dyan, kailangan ko munang i-share sa inyo ang lahat ng mga requirements na kailangan nyong i-prepare. So, dahil kailangan nga natin ng visa, dito sa vlog na to, i-guide ko kayo ng step by step and how to get your Chinese visa easily here in the Philippines. So, this is based on my experience or our experience, okay? So, dito sa vlog na to, ang lahat ng sasabihin ko ay guide lang to dahil hindi siya DIY. Kumuha kami or nag-avail kami sa isang what do you call this? Travel agency. So, nag-avail kami sa travel agency, naghingi kami ng help para mapadali at hindi kami masyadong mahirapan. So, kung katulad namin kayo na meron kayong travel agency, so, kailangan nyong malaman ang lahat ng ito. I know, iba-iba naman tayo ng mga experience, pero sa mga bago at sa makukuha at naghahanap ng idea, siguro makakatulong ito. Okay, ang pangalan pala ng aming travel agency dito sa may Cabanatuan, Nueva Ecija, ang Abi Travel and Tours. Located sila dito sa may Robinsons, Cabanatuan City. Ang pasukan niya is sa may likod ng Robinson. Pagpasok mo sa entrance nun, gawing kanan, pangatlong store, parang ganun. Makikita ka agad siya, may malaki siyang karatula na Abi Travel and Tours. Marami silang mga tours packages na mga ino-offer din. Since nung nagpa-travel kami together, sa kanya na kami kumukuha ng or nagpapabook ng mga tours namin. And, okay, inayos ko lang. So, dahil si Abby ay trusted na namin, kaya sa kanila kami nag-stay talaga. Mabait naman talaga si Elfie. Shout out kay Elfie and dun sa mga staff niya. So, first, kailangan yung kailangan nyo to pag kayo ay kukuha ng Chinese visa. Syempre, kailangan nyo ng passport. Okay? Yung passport nyo, dapat siya ay hindi expired. Dapat valid siya nung mga 6 months onward. And kailangan number 1, passport. Okay? Number 2, so dahil may travel agency na kami, sila na yung magbibigay sa amin ng form. Binigyan na lang kami ng form. Nag-print sila. Dahil 3 kami, ako, yung asawa ko at saka yung anak ko. So, binigyan kami ng tigi-tigisang form. Inuwi namin dito sa bahay tapos pinilapan. Okay? And then, kailangan nyo ng 1 by 1 with white background. Okay? Or passport size. Actually, passport size yung binigay namin. Usually kasi pagka nag-apply kayo ng visa is passport size talaga. Meron sila talagang specific na size ng photo. So, yun, passport size yung binigay namin with white background at dapat recently lang na kinuha yung pictures nyo. And then, kailangan nyo din ng bank certificate. Okay, yung bank certificate nyo, dapat nakapangalan sa inyo. Okay, so marami akong kwento dito. Sa bandang huli ko na lang siguro ikukwento yun. Kasi maraming naging problema. So, bank certificate, kailangan nyo ng bank certificate. And yung bank certificate na yon dapat may kasama siya or naka-attach yung kanyang resibo. Huwag kakalimutan, kailangan naka-attach yung resibo mismo ng bank certificate. Okay? Of course, kailangan din natin dito ng birth certificate. Okay, so kumuha kami ng panibagong birth certificate kasi ang sabi ng travel agency namin, dapat daw hindi expired. Nag-e-expired po pala yung birth certificate. Ngayon ko lang nalaman. Doon po sa ilalim ng birth certificate natin, may date po doon. Pero dito lang naman kami kumuha ng visa na hinanapan kami
na kailangan bagong kuha yung birth certificate. Yung iba kasi hindi na pinapansin yung yung validity ng birth certificate. Meron palang expiration. So gusto nila bagong kuha yung birth certificate. Ngayon, kung nahihirapan naman kayong pumunta mismo dun sa PSA, ang gawin niyo na lang is magkuha na lang kayo online. Kasi ako online ko lang naman siya kinuha. So, bali 3 days lang dumating na sa akin yung birth certificate. And then, sinamahan ko na rin ng marriage contract. Yun. Tip ko din po sa inyo yon. Kailangan bagong kuha yung birth certificate kasi meron po siyang date sa ilalim. Yun po ang hinahanap nila. Dahil kapag ka hindi po siya, may tendency baka hindi nga kayo bigyan ng visa. So, next. So dahil sabi dito, meron pang mga ibang dinagdag na nagbigay kasi sila ng list doon sa amin na mga dapat lang i-prepare. So ang ginawa, meron silang mga idinagdag kasi medyo naghihigpit na yata sila ngayon o last month yata, parang ganun. Kaya minadali namin yung pagpa-process. So hinanapan din kami ng aming last trip. Sabing ganito, hinahanapan kami ng QR code. Okay, QR code. Hinihingaan ako ng QR code ng travel agency. Okay, natawa talaga ako doon. Sabi ko, oh my God, sabi ko yung last trip namin is nawala na yung QR code. Dinilit ko na syempre dahil hindi ko na siya kailangan eh. Kailangan pa ba siyang store doon? So hinanapan kami, na-stress na ako doon. Kasi nga, dinilit ko na, di ba? So, ayun. Pangalawang na yon dahil una, yung birth certificate dapat bagong kuha. Sumunod, dinanapan kami ng QR code. Yung last trip namin. Yung huling alis namin is June lang, nito lang, recent lang. Nagpunta kami ng Australia. Hinahanap yung QR code nung nakabalik kami dito sa Pilipinas. Yon, okay? So, sana hindi nyo ma-encounter ito. Siguro kung magdi-DIY kayo, baka walang mga ganito. Kasi first time namin kukuha ng Chinese visa. Yon. Tapos tinanong pa kung kailan yung huli naming alis nga, 'di ba? Tapos yung dating namin dito, yung arrival daw dito sa Philippines. Ang dami talagang tinanong. Yon. Tapos may mga additional pa. Kung estudyante naman yung anak na kasama nyo, hahanapan din kayo ng kailangan certificate na naka-enrolled yung anak nyo dun sa school. Okay, para alam nila na babalik talaga yung bata. Yun. Okay? Tips yun. And of course, dahil nga kami, family kami na lalakad, nagpagawa na rin kami ng bank support. Okay, bank support na yung husband ko yung magsusupport sa amin financially kapag nandun kami sa lahat ng gastos. So, yun. Kinuhanan kami nun. And, ano pa ba? Ano pa ba yung mga pinagawa sa amin? Actually, ang tagal naming inaayos yung aming mga kasi pabalik-balik kami dahil hindi kami magkaintindihan nung aming travel agency. So marami siyang hinihingi, marami siyang error. Pero ang the end naman nun is nakakuha nga kami. Pero syempre, yung stress talaga, grabe stress namin. So, yun talaga. Hindi ko alam kung maisa-suggest ko ba yung mag-travel agency kayo or mag-DIY kayo. Kung nahihirapan naman kayo ng yung papunta-punta sa Manila, tapos pabalik-balik nga, di ba? Mag-travel agency kayo. At kung ayaw nyo ng hassle nga. Pero kami kasi, na-stress talaga. Na-stress talaga kami sa mga requirements na hinihingi ng travel agency namin. So, sabi ko, gagawan ko talaga ng vlog ito. Yun, sabi ko, gagawan ko talaga ng vlog ito dahil basta na-stress lang talaga kami. Nung una, okay pa yes. Sige, dami lang talaga. Ayoko na lang talaga ikwento. Kasi baka pati kayo ma-stress. Okay, bibigay ko na lang yung mga lahat na kailangan yung gawin. So, yun nga, tulad nga ng sabi ko, kailangan yun ng photo na passport size with white background. Tapos, hiningaan din kami ng, syempre, hindi mawawala dyan yung flight booking natin. So, kami dahil bumili na nga kami ng ticket ng eroplano papunta doon. So, meron na sila doon. Meron na automatic. And nag-book na rin kami ng hotel. Bali, 2 lipat yung hotel namin. Okay, so, meron na rin yon. Kailangan kasama yon. Tapos,
Sabi naman nila, hindi mo daw kailangan na ipakita yung actual flight reservation. Pero para makasigurado tayo kasi bibigyan na natin sila, binigyan namin sila talaga ng details. So, once na ready na lahat ng mga documents nyo, ayan, yun na yung time na ang tawag dito, ipiprint ni ano pangalan nito nung aming travel agency kasi ini-input niya isa-isa. Once na ready na okay na lahat, na ibigay na namin lahat ng kailangan niya na documents and nasagot na namin yung mga hinihingi niya. Ayun, ipiprint out na niya and then pipirma na kami dun mismo sa application. Kailangan kasi pumirma kaming 3. So, nagpunta kami ng Robinson, ako, si Viv, at saka yung asawa ko. Punta kami, pumirma kami talaga. And then, papadala na nila. So, yung bayad nga pala, hindi ko na kasi maalala kung magkano binayad naming 3. So, sila na ang bahala. And then, after nun, ano pa ba? Meron pa sanang humihinihirat kaya lang hindi na hindi na pumayag yung may-ari ng ng agency. Meron pa siyang hinihingi sa amin pero sabi niya okay na yan, it's fine na. Lahat ng requirements naman nakuha na, feeling nila is enough na para makakuha kami ng Chinese visa. So, ano pa ba? May nakalimutan pa ba tayo? Gusto ko kasi masabi lahat ng details na kailangan nyo. And ayun, nung ipinasa na nga nila, parang sinabi nila, pinasa nila ng Wednesday. Okay, nagbilang lang kami ng 4 to 7 days. Okay, sa loob ng 7 days, nasa amin na yung, nag-grant na yung, namin, Chinese visa. According to my research kasi guys, sabi nila, wala daw talagang nadi-deny kapag kumukuha ng Chinese visa. Yes po, mag-research man kayo, wala talagang nadi-deny kasi lahat naman na-approve. And basta ibibigay nyo lang lahat ng kailangan nilang mga documents, walang problema, smooth ang Basta maghintay lang kayo ng 4 to 7 working days, magkakaroon kayo ng Chinese visa. And then, yun na nga, sabi sa amin, nag-chat na sa amin or nag-text na sa amin sa amin yung Viber, yung travel agency, meron na daw kaming Chinese visa. And ipapadala na lang daw yung passport namin dun sa travel agency and then pipick upin na lang namin. And then na-pick up na nga namin, nandito na sa amin yung passport. Tapos nga pala guys, meron pang isa, sabi sa amin para sure daw, baka daw meron kaming tawag doon, US visa. Yes. Opo, meron po kaming US visa. So, yung US visa namin na yon, pinotocopy ng aming travel agency, isinama niya dun sa mga requirements. So, meron kaming US visa, inilagay niya doon na multiple entry. So, malaking bagay din pala yun guys kung meron kayong US visa. I don't know why. Tsaka kung marami na kayong mga travel din. So, yun. Yun lang. And then, sana wala na akong nakalimutan. So, yun na nga. Once na ready na nga, pinadala na nga namin nung na-ready na lahat yun. After nun, ano pa ba? After nun, sabi naman, after nga nun, sinabi namin dun sa travel agency namin, I know stress talaga. Stress, pero next time na nga lang daw na tawag dito, nakukuha kami ng, or magpapagawa kami sa kanila, iba na lang yung mag-a-assist sa amin. So, I hope na nakatulong yung vlog ko sa inyo guys, yung mga nasabi ko ng mga requirements na kailangan nyo. And that's it. That's how you apply for a Chinese visa step by step. And I hope this guide help you plan your trip with confidence, guys. And if you found this vlog help you, please don't forget to like, subscribe, and share it with your travel buddies. Okay, guys? So, next, I'll share my actual China trip itinerary. Okay, so see you soon sa mga aking i-upload na vlog. At samahan nyo ako sa aming trip ngayong 2025. This coming December, tayo po ay lilipad papatungong China, Shanghai!
Shanghai po tayo guys. And stay tuned! Magbabalik siguro pagka paalis na tayo. Yun lang.